Alam niyo naman yan, di ba? Oo. Kasi siyempre, di ba, nag-post si Kim. At actually, nasimulan na natin itong topic na the other day, pero nagtutuloy-tuloy. Kasi nga daw, hinuhulaan kasi ng mga panay na si Gerald Anderson ang pinatatamaan sa expose ni Kim Chu. So, yun na nga. Eto nga sinabi ni Kim, di ba nakakaloka yung feed ko, oh, ay, Mainit sa mga panay. Teka, kung makakapag-relapse, akala mo talaga, edi tayo niloko 15 years ago, ha? Char na char. Mainit ka sa mga panay, naging post ni Kim Chu online na tila patama sa ex ito na si Gerald Anderson ng si Madrid. Sa inyo kasi sa post niya, kasi sa, yun na nga yung binasa natin kanina, akala mo talaga ay hindi tayo niloko 15 years ago. Nakakaloka. Totoo naman yun, kung tatantyahin mo anong year ba talaga nag-start yung nung time na yun, yung mga breakup na yun. That was the time. Oo. Tsaka, ang tawag, kasi yung iba kasi yung mga Kimeral kasi dilulog pa rin at sinasabi kasi nila na dapat daw ibinigay na lang ni Kim yung moment na yun para maging para may pakita na okay sila. Okay sila, hindi alam, ewan ko, alam naman ng mga Kim, hindi ko kayo pinagagalitan eh. Alam nyo naman kasi na nasa relasyon si Kim kay Paolo Abilino, kaya hindi niya gagawin yon. Respeto na lang yung mga tao na nga lang nandun doon sa event na yun, doon sa loyalty award na yun, di ba? Wala man lamang tumukso kay Kim at walang nag-push na magtabi sila sa diba? photo op. Yung dating nga Wala. parang shelter pa. But anyways, ako naman, At halata mong umiwas si Kim dahil pinuntahan niya si Sam. Doon siya nasa nag-clingy. gitna si Doon siya pumwesto at dumikit, hindi kay Gerald. Diba? well, sa akin, parang tama yung opinion ng maraming fans na move on na, okay na, tama na, wag nang buhayin pa ang natutulog na ilang taon. Katulad yan, binuhay na naman yan. Dahil din sa nabuhay yung mga interviews dati, nabuhay yung ginawa ni Gerald, nabuhay yung mga ganitong eksena, nabuhay yung gulo between sa magkaibigan dati. Kasi nga, binuhay nila yung issue. Pero sabi ng mga Kim Pao na nakausap ko kanina, tama na, move on na, ibang era na ngayon, na ang panahon ngayon ay Kim Pao na. So, mas doon nag-focus, sabi kasi ng mga Kimerald, bakit kailangan kalimutan ni Kim yung naging part din ng buhay niya, ang Kimerald? Marami pa rin naman, ang request lang naman nila ay gumawa uli ng project yung dalawa. Sa akin, for me, wag na muna. Oo, wag na muna. At saka wag niyo sasabihin yung invalidating yung feelings ni Kim. Kasi masakit yun, yung nakatatak na yun sa puso nung tao. Hindi ganun kadaling kalimutan. Nakapag-move on na siya ng bonggang-bongga. Di ba nagkaroon na nga siya ng boyfriend before. Yes. Pero yung marka nun sa puso, hindi matatanggal yun. Kaya hindi niyo dapat kinu-question kung ano yung dapat na gawin ni Kim at kung ano ang dapat niyang maramdaman. Kasi ayaw na nga niya talaga. Ngayon pa, Mariosep, alam mo, siguro feeling ko yung iba na hindi naman talaga, yung hindi malawak ang pangunawa ng mga Kimerald or hindi man Kimerald, parang gusto nyo talagang magkagulo, magkaroon ng issue at batik yung samahan ni Kim at saka ni Paolo. At magulo ang Kim Paulandia na hindi naman talaga mangyayari dahil matalino si Kim at alam niya kung saan siya dapat lumugar at alam niya kung sino ang dapat niyang protektahan. Eto na nga, di ba, isa na nga rito si Paolo at isa na nga at ang Kim Paulandia na ang dami-dami nang na-invest. Wala na yung pere, wala na yung panahon, kundi yung pagmamahal at tiwala. Okay. Di ba, Rodel Fernando? Yun. Nang Get. O sige. Nagsishow kami, di ba, live? Abangan po ninyo Marisol Academy mamaya. Ayan na. Pero ako naman, okay. Yung tama nga mag-move on na. Tama na yung Wag na. Kaya lang syempre, like for example, pag sinasabi ng mga kabilang kampo na of course, ang tinitira naman nila ay si Paolo Abilino na hindi naman daw boyfriend material, na may mga sinasabi sila na lagi daw wala daw sa mga special event or moment daw ni Kim sa buhay niya, wala daw si Paolo. Talagang sinasabi nila yun na outright para lang patunayan na hindi rin si Paolo ang tamang lalaki for Kim. Pero si Gerald ba ang naging tamang lalaki kay Kim? Hindi, nabigyan na ng chance noon pero sa wala na punta, di ba? Mas maganda na ang jowa mo ay hindi palaging pumapapel. Yes.
hindi palagi nakabalandra kung nasaan ka para magkaroon ng moment, sarili niyang moment. Correct. Katulad niya si Kim. Secure ka eh. Oo. Yung Tsaka, lalaki eh. mas maganda na ganun, walang masyadong issue, walang nakikitang kung ano man na pwedeng bakbakin sa kanila o gawa ng mga intriga. Mas okay sa akin yun kaysa yung palagi nakikita, parang palaging nakabalanda sa social media. Si Paolo, hindi, para sa akin, ang magandang Example magandang relasyon ngayon dahil si Kim ay isang high profile. low-key yung isa. Oo, low-key sa high profile celebrity si Kim at dapat yung kanyang jowa hindi masyadong nakasentro or nakabalandra sa madla. Correct. Ako gusto ko yung style ni Paolo na parang yun nga, hinahayaan niya si Kim sa mga bagay na ganyan. And who knows, malay naman natin after the event di ba si Paolo pa rin pala ang sumundo? Hindi natin masabi. Yes. Ito Ayun nga na. sabi ni Del Grab, I love Kim but sometimes she can be more tactful on her comments but I guess that's her being true to herself. Totoo naman. nga. Minsan kasi nasasaktan si Kim eh. Tsaka nakakagulat kasi yung parang relapse, parang sandali lang. Gano'n na lang ba yun? Alam mo, yung comment na yun ni Kim, hindi ito para lang sa sarili niya, kundi para din yun protektahan si Paolo at para protektahan yung mga fans niya. Kasi nga naman, ang dami sinasabi, dapat ganito, ganyan-ganyan. Dapat hindi umiwas si Kim, dapat ganito, ganyan-ganyan. Kung ginawa yun ni Kim, mas malaking gulo, mas maraming masasaktan. Napakatalinong tao ni Kim. Hindi natin dapat kalimutan na may nangyari noon. Diba? At yun ang kaya parang hindi yun ganun ganun kadaling kalimutan na ngayon na okay na tayo, although okay na sila, pero wag na nga mag-relapse, yun lang naman sinasabi ni Kim. Sandali lang, bakit parang feeling nyo, ganun na lang kadali yun. Kalimutan na lang lahat. Yes. Sabi nga ni Maria Elena si Agustin, hi Maria Elena, mga bashers naman ang gumagawa ng issue. Alam mo, feeling ko nga, Correct. merong mga tao na hindi ko maituturo ng bonggang-bongga ang Kim Emerald, no. Alam ko may mga taong gusto lang talagang manggulo kasi palaging ganyan. Merong mga naghihintay lang ng pagkakataon para meron silang maipang-inis, meron silang masabi at para magulo ang magandang samahan ng Kim Paulandia at magandang samahan ng Kim Pao. Ni Kim at saka ni Paolo. Nananahimik very smooth sailing ang Kim Pao tandem ngayon. Pero biglang-bigla, parang Every time. Dahil lang break na si Gerald at si Julia Barreto, kaya parang napakadali lang nilang gumawa ng balikan yung mga bagay-bagay. Pero napapansin ko kapag merong magandang pangyayari sa buhay ni Kim, palaging merong ganyang sumusulpot. Yes. Yung hinihila siyang pababa, hindi nyo mayayanig si Kim. Hindi naman dahil paborito namin si Kim, given na yon. Pero syempre, di ba, parang wala namang ginagawa. Again, wala namang ginagawang hindi maganda si Kim. So, tantanan nyo na siya. Suportahan nyo na lang. Kung darating yung panahon na magsasama sila ni Gerald sa pelikula, darating o kahit sa serye, darating yun, hindi nyo kinakailang ipilit. Correct. At yun, di ba, dahil sa mga ganyan, nabuhay na naman yung press con noon na kung saan ay umiyak din si Kim. At the same time, yun yung time na tumayo rin si Ako naniniwala din ako Gerald. sinabi ni Del Graba, hay nako, Kim is a strong, independent woman. She can stand on her own kahit no Paolo or Gerald. She will be fine. Which is totoo. Icing of the cake lang ang pagkakaroon niya ng mga love teams or pagkakaroon niya ng mga relasyon. Pero kung si Kim okay yan, aalago ang karir niya. Pero, siyempre, mas maganda na rin naman na meron siyang ka-love team katulad niya kay Paolo. Dapat pinupush natin yan kasi Pero malapit nang magpasko. okay. Charot. Grabe, mainit na mainit ang usapan na ito. Kapag si Kim Chiu naglabas ng kahit simpleng post o hugot sa X, dating Twitter, talagang mabilis itong pinapansin ng fans, lalo na kapag may bahid ng pagiging patama-ish. Pero kailangan nating tandaan, hindi lahat ng hugot ay may specific na pinatatamaan at minsan natural lang sa tao, lalo na sa isang public figure ang magsabi ng saloobin. Dahil sa kasaysayan ni Kim at Gerald, normal lang na maraming fans ang nag-a-assume na siya agad ang target, lalo na kung medyo sensitive ang wording o kung tumapat sa isang issue na involve ang dalawa. Pero kung titingnan objectively, si Kim is now in a totally different place. Mas masaya, mas secure, mas focus sa career, fans, at mga projects. Kaya hindi rin imposible na ang post niya ay general reminder lang, reflection, or personal empowerment message. On the other hand, hindi natin masisisi ang mga fans dahil emotional investment plus past issues mabilis mag-connect ng dots. At syempre,
may usaping Kim Pao pa ngayon, kaya mas heightened ang chismis radar ng publiko. Kung sakali man na may pinapatamaan, natural yon. Lahat ng tao may moments ng frustration, boundaries, at subtle expression. Pero kung wala naman, mas magandang irespeto ang context na not everything is about the past. Ang magda rito, kahit may haka-haka at speculations, Kim remains composed, classy, at never directly nagsasalita ng ikasisira ng kahit sino. That alone shows growth, maturity, at peace. Pwede itong magresulta sa mas malaking chismis cycle dahil ang fans ng dalawang kampo, Kim Pao at Kim Jer supporters, ay mabilis matrigger. May chance na ang post ay tungkol sa current experiences, hindi sa past relationships. Ang ganitong interpretation ng fans ay nagpapakita kung gaano kalaki ang emotional attachment ng publiko kay Kim. Lahat ng kilos niya, binibigyan ng kakahulugan. Sa dulo, si Kim lang talaga ang may alam kung ano ang tunay na meaning ng post. Parang hindi nauubos ang usap-usapan kay Kim Chiu. Kapag siya ay nag-post sa X, kahit simpleng hugot o quote lang, talagang instant viral ito at agad na pinapansin ng fans. Sa pagkakataong ito, maraming fans ang nag-assume na may patama sa ex niya, si Gerald Anderson. Hindi nakapagtaka dahil matagal na silang pinag-uusapan ng publiko at kapag may hint ng patama, automatikong pinag-uugnay ng fans sa kanila. Pero kung titignan ng mas malalim, maaring hindi naman talaga si Gerald ang tinutukoy. Minsan ang mga post ni Kim ay general reflections lang, life lessons, o simpleng emotional release. Natural lang na may fans na mag-overanalyze at gumawa ng sariling konklusyon base sa nakaraan. Ang ganitong reaksyon ay normal sa mga fans na sobrang invested sa kanya. Lahat ng kilos ni Kim, sinusuri at binibigyan ng kahulugan. Sa kabilang banda, nakaka-impress na kahit maraming haka-haka, si Kim ay nananatiling composed at classy. Hindi siya naglalabas ng direct na panlalait o pambabatikos at malinaw na mas focus na siya sa career, projects at personal growth. Ipinapakita nito na mas matured na siya at alam kung paano i-handle ang pressure ng publiko. Ang post na ito ay pwedeng mag-trigger ng mas malaking chismis cycle, lalo na sa pagitan ng mga supporters ng Kim Jer at Kim Pao. Pero sa huli, si Kim lang ang tunay na nakakaalam kung sino o ano ang kanyang pinatamaan. Mahalaga rin tandaan na hindi lahat ng hugot o reflective post ay may hidden target. Minsan, para lang ito sa sarili o para sa general audience na nakaka-relate sa kanyang nararamdaman. Sa balitang ito, makikita natin kung gaano kalas ang epekto ng social media sa buhay ng mga celebrity, lalo na kay Kim Chiu. Ang kanyang ex-post, kahit hindi direktang binanggit ang sinuman, ay agad na pinaghihinalaan ng fans bilang may patama kay Gerald Anderson. Ipinapakita nito na malakas ang emotional investment ng fans. Bawat kilos o salita ni Kim ay mabilis na pinapansin at binibigyan ng kahulugan. 2. Sensitivity ng nakaraan. Dahil may history si Kim at Gerald, natural lang na i-connect ng publiko ang mga vague posts sa kanilang relationship. 3. Professionalism at maturity ni Kim. Kahit maraming haka-haka, nananatili siyang composed at focused sa career at personal growth. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng dynamic sa pagitan ng celebrity actions at fan interpretations. Mahalaga rin tandaan na hindi lahat ng post ay may hidden message. Minsan, para lang ito sa personal reflection o sa general audience. Ang pinakamahalaga, si Kim ay nananatiling dignified at hindi naglalabas ng negativity laban sa iba. Ang mga haka-haka tungkol sa patama kay Gerald ay maaring mag-trigger ng mas malaking diskusyon o debate sa social media, lalo na sa pagitan ng Kim Jer at Kim Pao supporters. Makikita rito kung gaano ka-active at passionate ang mga fans sa kanilang idols. 2. Context ng post ni Kim. Mahalaga ring banggitin na ang mga post niya sa X ay kadalasan personal reflections o life lessons. Hindi palaging may direct target, minsan ay simpleng pagpapahayag ng damdamin o inspirasyon sa mga followers. Impact sa public image ni Kim. Ang ganitong speculation ay nagpapakita rin ng public interest sa buhay niya, pero sa kabilang banda, nagpapatunay na nanatili siyang composed at mature, kahit maraming haka-haka. 4. Career focus. Sa kabila ng mga personal issues at social media drama, patuloy pa rin si Kim sa kanyang projects, endorsements at iba pang engagements na nagpapakita ng professionalism niya. 5. Possible clarification sa future. Maari maglabas si Kim ng statement o clarification kung kinakailangan. Pero sa ngayon, mas mukhang hinahayaan niyang mag-speculate ang fans habang siya ay nakafocus sa personal at professional growth.